Nasa lineup na si Rene, pero bakit sinabing wala pa siya sa roster? Parang nascam lang pala ang parents ni Rene. Mabigat ang komentong ito ng isang netizen. Pero may isang tanong na mas lalong gumugulo sa marami. Kung nasa Ateneo lineup na ang pangalan ni Rene at may jersey number na siyang 35, bakit sinabi raw niyang hindi pa siya kasama sa roster? Isang mahabang komento mula sa social media ang ngayon ay nagbibigay ng panibagong mga tanong tungkol sa naging status ni Rene Bobet. Paterbonia bago siya pumunta sa Maynila, linawin natin. Ang mga ito ay mga tanong at obserbasyon mula sa comment section at hindi pa napatunayang akusasyon. Pero para sa nagsulat, may mga detalye umano sa timeline na kailangan talagang ipaliwanag. Ayon sa post, ilang araw bago bumiyahe si Bobet patungong Maynila, may kumakalat ng lineup ng Ateneo para sa Philoil Invitational. Kasama umano roon ang pangalan ni Bobet at mayroon na rin siyang nakatalagang jersey number 35, dahil palarong pambansa. MVP si Rene at marami na ang sumusubaybay sa kanyang basketball journey. Excited umano ang ilan na makita siyang maglaro para sa Ateneo, pero nang magsimula ang tournament, isang bagay ang napansin, hindi umano nakapasok sa laro si Rene. At ayon sa nagkomento, tila hindi rin siya kabilang sa active lineup at nakaupo lamang kasama ng mga nanonood. Dito nagsimula ang unang malaking tanong. Matapos ang pagpanaw ni Rene, may naalalang usapan umano sa pagitan ni na Coach Jess at Bobet. Tinanong umano siya, kamusta? Nakapaglaro ka ba? At ang sagot daw ni Rene, hindi pa ako nakasama sa roster, Coach. Sinagot naman umano siya ni Coach Jess. Mas okay yan. Pinag-o-observe ka muna. At dito ngayon nagtatanong ang maraming nakabasa ng post. Kung lumabas na ang pangalan ni Rene sa isang circulating lineup bago pa siya bumiyahe papuntang Manila, bakit sinabi niyang hindi pa siya kasama sa roster? Provisional lineup lamang ba yun? Officially recruited na ba si Rene? O nasa evaluation stage pa lamang siya? At kung inoobserbahan pa siya, bakit mayroon na umano siyang nakatalagang jersey number? May isa pang mahalagang detalye. Personal umanong sinamahan ni Coach Jess si Rene papunta sa Ateneo at ini-turn over doon. Kaya natural lamang para sa ilang supporters na isipin na finalized na ang kanyang paglipat, pero ano nga ba talaga ang malinaw na agreement nung dumating si Rene? May formal recruitment agreement na ba? May scholarship agreement na ba? May player agreement bang na ipaliwanag sa kanya at sa kanyang pamilya? O inimbitahan lamang ba siyang mag-training habang hinihintay ang final evaluation? Mga tanong ito na mahalagang malinawan dahil mayroon pang isang detalye tungkol sa pangarap ni Bobet para sa kanyang pamilya. Nabanggit umano ni Rene na makatatanggap siya ng P40,000 monthly allowance at ayon sa mga naunang kwento tungkol sa kanya, malaking bahagi sana nito ang balak niyang ibigay sa kanyang ina. Pero sino ang nagsabi kay Rene tungkol sa allowance na ito? Officially discussed na ba ang halaga? Guaranteed na ba ito? O inaasahan lamang ni Rene ang benepisyong maaari niyang matanggap kapag tuluyan na siyang mapasama sa final team? At lalo pang dumami ang tanong nang lumabas ang impormasyon na nasa humigit kumulang 20 players umano ang nasa team building sa Aurora, ngunit 17 lamang ang posibleng mapabilang sa final team. Kung tama ang impormasyong ito, nasaan si Rene sa proseso? Final roster member na ba siya? O isa pa rin siya sa mga atletang nasa selection at evaluation? Dahil kung hindi pa finalized ang roster, posible ring may mga detalye sa scholarship or allowance na hindi pa pinal. Muli, hindi ito patunay na niloko o na-scam ang pamilya ni Rene. At hindi rin sapat ang isang lineup graphic, isang lumang usapan, o isang social media post para gumawa agad ng konklusyon. Pero may mga tanong dito na maaaring sagutin sa pamamagitan ng malinaw na dokumento at timeline. Kailan opisyal na na-recruit si Rene? Ano ang kanyang status sa Ateneo Basketball Program? May napirmahang scholarship or player agreement ba? Sino ang nagbigay ng detalye tungkol sa 40,000 allowance? At ano talaga ang napag-usapan sa pagitan ng Ateneo, ni Rene, ng kanyang coach, at ng kanyang pamilya bago siya pumunta sa Maynila? May binanggit din ng commenter tungkol sa isang group, photo mula Aurora kung saan tila seryoso at malalim. Umano ang iniisip ni Rene, pero tama rin ang kanyang paglilinaw. Hindi natin maaring malaman ang iniisip o nararamdaman ng isang tao base lamang sa isang litrato, kaya hindi ito dapat gawing ebidensya ng anumang konklusyon. Sa huli, simple lamang ang panawagan. Linawin ang timeline, hindi para gumawa ng panibagong haka-haka, hindi para manghusga agad, kundi para malaman kung ano talaga ang naging sitwasyon ni Bobet bago siya pumunta sa Manila dahil isang batang may malaking pangarap para sa kanyang pamilya ang umalis ng Davao. At ngayon, ang kanyang ina ay patuloy na nagtatanong kung malinaw ang recruitment, scholarship, roster status at allowance ni Rene, marahil panahon ng ilabas at ipaliwanag ng maayos ang timeline. Sa tingin ninyo,
Dapat bang malinaw na sagutin ang mga tanong tungkol sa tunay na status ni Rene sa team bago ang trahedya? Katotohanan lang. Walang haka-haka para kay Bobet.